Kilala ko si Ata Jangil, isa sa mga kaa na na-interview namin dito sa Ungkayapukan, Basilan. And katulad ng mga iba naming na-interview, matagal na rin siya bilang kaa. 21 years na siya bilang kaa. So, ikwento niya yung naging karanasan niya bilang isang kapgu. Pero ikukwenta muna niya yung buhay niya bago siya naging kapgu. Magandang hapon po, sir. Salamat ako sa manonood, ang makikinig sa ang kwento yung buhay ko. Tungkol sa buhay ko. Kami itong mahirap talaga. Naranasan ko puntang Malaysia, puntang Manila, naghanap ng buhay. Dahil sobra ang ko sa trabaho para makatulong lang ako sa mga pamilya ko. Ngayon, proud talaga ako kay Duterte dahil maging tumaas na yung sahod namin at saka kasyang-kasya sa pamilya. Tapos, wala kaming lupa, wala akong ibang pagtatrabahuhan dahil wala kaming mga driver, mga niyog, wala. Kaya magtiis ako, nakaisip na ako nagpasok ng kapgo. Tapos, pagpasok ko ng kapgo, sir, pag naka-graduate na ako, pag nakasahod lang ako mga 5 years, mag-asawa na ako. Pag mag-asawa ako, sir, isa. Tapos pag nakalipas na mga 1 taon na naman, dumagdag na naman isa eh. Grabe naman kasi. Sige nga, true story to. So, kasi kayo, pwede kayo mag-asawa na. Opo, sir. Oo, di ba? So, yung So, tribo namin na Muslim, pwede sir. Hanggat kaya mong silang buhayin kung may panggastos ka. pero isang bahay lang kayo lahat. Hindi, sir. Ay, hindi man yung nagkasundo pag isang bahay. Pero yung ako sa totoo talaga, 3 yung asawa ko. Pero, ngayon. Hindi na siya, hiniwalaan ko dahil makasakit ng ulo lang siya. Ano, no? Mas lalo pa kung yung bababa pa yung sahod namin, magkagulo lang siya. Mag-ano? Kung nababa pa yung sahod namin, dahil mababa pa yung noon yung sahod namin, na magkagulo lang, masakit ang ulo lang siya. Dahil sabi yung isa, bilihan mo tayo ng manok. Ng ano? Manok, yung ulam. Tapos yung isa, manok din. Paano kang magbili na, tutusin na lahat na manok lahat dahil wala kang pera? Ay, ngayon, dahil nasakit ng ulo lang sir na iniwalaan ko, isa na lang ngayon ang matira. Ganun pala yun, ano, pag talagang hirap pala ang dalawang asawa, no? Oo sir, mahirap. Sige, ito, kwentong ano lang to, kwento para maintindihan din na ating mga kababayan. So, talagang pag dalawang asawa mo, may iba kasi, yung asawa hindi talaga legal na asawa. Pero ikaw kasi legal na asawa Legal mo talaga, yung dalawa. sir. Oo. Kasal talaga yun lahat. Mahirap kung hindi illegal. Oo naman. Oo. Pero yung suporta mo sa dalawang mong asawa, talagang pareho dapat. Dapat pareho-pareho sir. Dahil magselos yung isa pag hindi rin pareho. Yun ang totoo talaga. Pero ngayon na kapgo na ako, 21 years na ako, ay magpasalamat ako talaga sa mga gobyerno. Dahil dito ako nakatayo sa pinapangarap ko. Dahil wala akong pinag-aralan. Yung tatay ko, ano lang siya, kapanter lang siya ng kung mayroon lang pinagawa ng bahay, yun ang trabaho niya. Karpintero. Opo, sir. Yun lang ang trabaho yung tatay ko. Ikaw naman, anong trabaho mo bago ka nag-kafgu? Yung trabaho ko lala, sir. Dahil hindi pa ako tinanggap ng mga trabaho. Kasama lang ako sa tatay ko. Nagtulong-tulong lang maghawak ng mga kahoy. Yun lang ang trabaho ko. Trabaho mo. O, sir. Naka-elementary ka ba? O... Wala, sir. Dahil walang panggastos yung mga tatay ko, sir. Dahil sobrang hirap namin. Ikwento, sige, para sa mga, lalo na yung mga natin, mga kababayan natin, at ikwento mo nga gaano kahirap ang buhay. Ang hirap ng buhay namin, sir, dahil wala kaming lupa. Dahil wala talaga akong pinag-aralan, sir. Dahil walang panggastos yung mga magulang ko, sir. Kaya hindi ako nakatapos.
Kahit elementary, wala talaga. Dahil wala talaga ang panggastos yung mga magulang ko. Tapos pag nakaisip na ako, dahil may kota man na gawa ng kapgo, nag-iisip ako, nagpasok ako, sir. Dahil para makatulong ako sa mga magulang ko, saka dahil na kapgo na ako para nakatulong din ako sa mga kabarangay ko, mga sibilyan, para silbi din ako sa kanila. Pag sibilyan pa kami, wala kaming magawa. Hindi din kami tinanggap nila. Ngayon, ipagmamalaki nila na kami dahil may ano naman kami, dito na kami sa posisyon na to. Nagkapgo. Makikinabangan ni rin kami. Mas nire-respeto ba kayo na ngayon kafgo kayo? Opo, sir. Paano mo masabi yun? Dahil respeto kami, sir, dahil may panindigan na kami na gobyerno, sir. Pero pag sibilyan ka pa, baliwala lang siya. Pag sibilyan ka. Ganon. Oo, sir. Yan, may respeto na yung sa amin mga sibilyan, sir, pag dito na kami sa Kapgo, sir. Nabago ba ng pagkakapgo mo ang buhay mo? Gumanda ba ang buhay mo dahil nagkapgo ka? Kasi ikaw, walang-wala talaga, walang Wala talaga. lupa, wala lahat, walang pinag-aralan, wala lahat. Wala, sir. Bago masaya ang buhay ko, sir, na Kapgo na ako, sir. Nakabili na ako ng motor. Kunting awa lang ng Diyos, nakabili rin ako ng motor o para ko na yung mga anak ko. Dahil 8 man yung anak ko, sir. 8 anak mo. Opo, sir. Yung 2 babae, sila yung may anak. Kami yung una kong asawa, wala kaming anak. Yung pangalawa, meron. Pangatlo, 6 yung anak ko, sir. Yung pangalawa, yung una, wala. Pag second, meron. 4. Pag ngayon, 4 na naman, sir. So ilan ang kinakasama mo ngayon na asawa mo? Isa na lang, sir. Isa na lang. Oo, sir. Dahil wala akong panggastos, sir. Ganun ba yun? Kunyari nag-asawa ka ng 2, wala ka ng panggastos. Pwede Pwede hiwalayan, sir. pwede yung asawa mong hihiwalay sa'yo. Hindi, sir. Kung asawa natin magpahiwala, hindi pwede yun. Ganon? No, sir. Dapat tayo. Ang maghiwalay. Oo. Dapat yung mga babae dapat magpahiwalay kung yung isauli nila yung duri mo sa kanila. Katulad kung sakali yung asawa ko, punta kong pina-abroad ko sa Saudi. Pag nakahanap na sila ng trabaho doon, yun ang karamihan ngayon, sir, sa abroad. Ibabayaran na tayo. Isauli nila yung pangduri yung sa kanila. Para paghiwalay lang sa atin. So, sandali Kunyari, yung una mong asawa nag-abroad, gano'n ba? Hindi naman. Galing abroad yun, sir. So, binalik niya yung dowry mo. Oo, sir. So, kahit ayaw mo at gusto, basta binalik yung dowry mo, pwede na siyang humiwalay, gano'n? Oo, sir. Wala tayong magawa. Bakit ang dowry sa inyo talagang kailangan yun yung basta kung may dowry, hindi pwede maghiwalay, gano'n? Na pag tayo hindi rin nagpirma sa kanila, hindi rin pwede yun. Hindi rin pwede. Pero kung binalik nila yung dowry mo, Oo, sir. Pwede yun. pwede yun. Oo. Sample sa buhay mo, magkano ang dowry binigay mo? Yung binigay ko yung duri dati, 35 lang. 35K. 35. Sa una mong asawa? Opo, sir. Tapos dahil nagamit ko rin siya, nabawasan din, ibalik lang sa akin, 20K lang. Dahil nagamit ko rin yun. Mahirap din na ibalik lahat eh. Dahil nagamit din yun eh. Yung pangalawa mong asawa, magkano? 35 lang, sir. Dahil naghiwala yung pati yung asawa niya. So separada siya tapos inasawa mo siya. Opo, sir. Yung pangatlo, Namatay yung asawa niya. Tapos nasawa ko rin siya. may dowry pa rin yun. Oo, meron. So lahat ba dito kailangan may dowry? Oo, sir. Maliban lang sa mga Christian, meron din magkuha ng duri, sir. Pero kung sa Muslim, bawal talaga kung wala kang Lahat ng Muslim na ikakasal may dowry yan. duri. Opo, sir. Kailangan talaga yan eh. Pag Muslim. Bakit ba kailangan ng dowry? Okay, anong pagkaintindi mo bakit kailangan ng dowry? Pag nakakaalam ko lang, sir, pag wala kang duri doon, hindi ba hindi halal sa amin na
gamitin mo yung babae kung wala kang pangduri sa kanya. Hindi halal. Oo, sir. Hindi. Kung hindi ka nagbigay ng dowry, hindi halal yung babae. Opo, sir. Tapos pag hindi ka pa na kasal, sir, mahirap. So dito, hindi ka makalusot na walang dowry talaga. Oo, sir. Mahirap talaga pag hindi wala duri mo, sir. Kung dito sa amin sa Muslim, katayin ka talaga. Ganon. Oo, sir, sa pamilya. Yung pamilya yung babae, pag alam nila wala kang duri, katayin pa. Ganon. Oo. Katayin meaning patayin ka. Oo, magiging wanted ka talaga, sir. Kung ginalaw mo na yung Babae, kapatid nila na wala ka pang duri. Pag nalaman yung mga pamilya nila na wala kang duri talaga, ngayon, kasuhan ka pa. Dito sa amin na Muslim. Pero Ano? kung may duri ka, anong problema yun? Kung dito sa amin. Pero pag naghiwalay kayo, katulad ng 4 mong anak sa pangalawa, dala-dala ng misis mo yung dowry mo. Oh, hindi siya, magulang nila yun sa ibigay. Hindi rin yun magkuha yung misis natin. Hindi yun. Sa magulang. Iniiwan yung mga anak. Hindi, yung anak, buong kasakali. Kunyari yung 4 mong anak sa Oo. kanya, ano nangyari? Nandun sa kanila. Nasa kanya. O, sa kanya. Pero yung duri ko, yung una kong duri sa kanila, yung mag-asawa kami, sa magulang nila yun eh. Hindi yun ibigay sa asawa natin eh. Sa magulang. Oo, sir, sa magulang yung babae, bigay. Yung duri natin, yung lalaki yung nagduri, tapos durihan natin yung anak nila. Hindi yun ibigay sa anak nila. Doon sa magulang yung babae yung ibigay. Hindi yun para sa anak nila. Kung tutuusin, sir, yung anak nila yung ginamit, dapat doon ang duri sa anak yung ibigay eh. Hindi yung sa magulang eh. Pwede rin na dahil sila magbili ng mga gamit, pwede kukuha rin sila kahit kalahati. Kung sa akin, pwede yun. Pero magpasalamat ako talaga, sir, dahil nakapasok na ako sa KA. Dahil parang saya na ako, sir, dahil may trabaho na ako, sir. Kasi sa'yo ang trabaho talaga. Oo, sir. Kahit na gaano kahirap, harapin mo yung... Harapin ko talaga, sir, ang trabaho hanggat kaya ko. Lahat ng makakaya ko, sir. Basta dito sa magiging KA ko, sir. Kasi ito nga eh, kahit malayo ako sa pamilya, sir, dahil naanuhan ko talaga, dahil dito, 20 days kami dito sa batalyon. Tapos na naman, dito na naman ito sa batalyon. Tapos na naman ito dito. Doon naman kami sa Valentin. Kahit malayo sa pamilya, tiisin ko talaga, sir, para may panggastos lang ako, sir, sa kanila. Gaano kalayo yung pamilya mo rito? Saan ba pamilya mo? Sa Danit, sir. Barangay Danit. Pero ungkaya pa rin yun. Kung kaya pa rin. Oh, pero yun na ang pinakalas, sir, sa amin na ungkaya. Danit. Medyo malayo-layo rin dito. Boundary ng Lamitan na yun, saka ungkaya pukan. Pinakalas yung detachment ng ng ungkaya pukan. Pero yung sa'yo ngayon, parang ano ka na? Sa tingin mo, kahit wala kang lupa, wala kang lahat, pero meron kang sweldo galing Kapgo ngayon, napakalaki na yun sa'yo. Proud talaga ako, sir. Dahil kahit wala akong lupain, dahil proud ako, may sahod na ako kahit kunting pag salo-salohan namin yung mga pamilya ko, at least may sahod ako, siya sa pagkakapgo ko. Kasi yung talo mo na yun dito, yung mga iba na ng rubber, dahil yun, hindi mo alam kung magkano kikitain mo. Oh, yes, sir. Kahit papaano dito, talagang alam mo kung magkano kikitain mo. Yes, sir. Yung naabutan ko pa yung sahod, 2.7 pa yun. 2.7. Paano mo? 2.7 yun. Mga kwan yun, mga 2015, ganon? Siguro, sir. Paano mo pinapagkasya yan noon? Dahil, Kunyari, sige, actual mo. Paano mo pinagkakasya yung pera na yun noon? yung ko lang, sir, kaya pinagkasya ko lang, sir. Dahil, sa 2.7, ibigay ko lang sa misis ko. Dahil hindi na ako naghawak ng
nahawakan ko lang, pag ibigay na yung kada namin kung sahod, naibigay ko lang sa misis ko, ikaw na lang maghawak. Kung ako pa yung naghawak, Mm. baka pag bili ko pa yung mga iba, mahirap na. Mm. Kaya ibigay ko na lang sa misis ko lahat ang sahod ko, sir. Pero kung mayroon siyang awa, pambili ko yung sigarilyo, na kuha ko rin. Pero kung wala rin siyang ibigay, haghanap na lang ako ng paraan para kasya din yung sa misis ko na lang. Siya na lang magbili kung anong gusto nila. Ngayon, marami na ang pagsasalamat ko sir dahil tumaas na ang sahod namin. Tungkol lang kay Tatay Dugong. Ngayon, sige, ganun na yung sahod mo. Mapaaral mo na ba mga anak mo? Yes, sir. Napaaral ko na lahat. Mayroon na matapos yung isa, sir. Ah, ganun. Matapos ng kolehiyo. Opo, sir. Talaga? Opo, sir. Pero wala pa siyang trabaho, sir, ngayon. Ang trabaho lang yung anak ko, yung magulang, kinuha ng kapitan namin ng secretary lang, sir. Mm. 3,000 isang buwan yung sahod yung anak ko. Nakatulong din yung sa amin. Pero yun lang ang may graduate pa sa akin, yung isa lang yung magulang. Yung isa. Mm. Pero yung iba wala pa sir. Nandiyan pa sa Lamitan, sa Danit, doon pa siya nag-aral. Pero iba pa yung gastos ko sa mag-aral siya ng Arabic. Ah, bakit? Kailangan bang mag-aaral ng Arabic? Hindi Oo, naman. sir. Kailangan yun dahil hindi yung para para dito, para pag baka sakali na wala na tayo dito, para doon sa ibang lugar na naman yun para makatulong din sa kanila. Mm. Kailangan talaga sir, dito sa amin sa Muslim. So, karamihan ba ng bata dito nag-aaral ng Arabic? Oo sir, Mm. karamihan. Pag hindi lang tinatamad, pero yung tinatamad, medyo paiwas din. Kahit inutusan pa yung mga magulang mag-aral ka, magtago pa rin. Yung tamad na mag-aaral ng Arabic. Pero sa akin, mag-aral talaga lahat. Kahit may bunso pa ako, bago mag 7 years pa yun, mag-aral na yun ng Arabic. Mm. Ngayon, bago kinder pa siya, Pinapaaral mo na? pinaaral ko na yun, sir. Dahil sabi ko, kasyang-kasya na to. Dahil tumaas na yung sahod. Gaano kahirap o kadali ngayon ang buhay ng isang kapgo? Di ba nasa detachment ka pero paikot-ikot kayo? Gaano ka hirap ngayon ang buhay ng kapgo? Kahit mahirap, sir, ang buhay ng kapgo, tigisin talaga dahil walang ibang hahanap ng pagtatrabahohan eh. Dahil naabot ko na yung yung Manila, sir. Maglibak ko na isang buwan doon. Wala rin akong magawa doon. Pauwi din. Lumagdag na naman ang utang ko. Dahil wala rin ako nahanapan doon ng trabaho, sir. Mm. Tapos bumalik din ako. Dahil mag-leave lang ako, sir. Subukan ko lang kung medyo may ganansya ba doon o wala. Mm. Di wala. Di uwi ulit. Mag-report na naman ako dito. Sabi ko, sir, mag-duty na naman ako ulit, sir. Dahil wala akong trabaho, sir, iba. Kaya ito, maganda talaga ang buhay ko ngayon. Dahil dito na ako sa service ulit. Ilan taon ka na ngayon? Siguro, sir, mga mag-35. Dahil yung pagpasok ko sa Kapgo, sir, hindi pa ako tinanggap. Dahil batang-bata ka pa. Ako bata pa ako. Bago mag-12 pa ako, sir, ang isip ko nagpasok na ako, sir, pero hindi pa ako tinanggap. Buti walang nag-recruit sa'yo na abusayap ng mga panahon na yun, na mag-abusayap ka na lang. Wala, sir. Wala Hindi naman. ako payag doon. Hindi ka rin, ayaw mo rin. Ayaw ko rin, sir. Dahil mahirap kung sa damuhan tayo. Palagi magtulog, maraming lamok. Mabuti pa, wala akong trabaho, sir, kung gano'n ang pakay ko na nag-abusayap. Kung nag-abusayap, mabuti pa na mabuti pa wala akong trabaho kung Wala. siya mag-abusayap lang. Ganun ba? Oo, sir. Dahil mahirap kung mag-abusayap tayo. Wala kang kalaban-laban doon kung hindi gobyerno. Mabuti pa sa gobyerno ka na magpasok eh. Kasi hindi mo talaga matalo ang gobyerno. Oo, sir. Hindi talaga. Hindi talaga matalo ang gobyerno. Maraming salamat. Maraming salamat din, sir.